Para saan yan? Oh, yun bang, yung bang mga kababayan nating, negosyante na nababad sa baha yung kanilang mga paninda, masasalba ba ng helicopter na yan? Anong toko, Oh, ang pinakamagandang mangyari niyan sa helicopter na yan habang nasa taas, kayo ho ba anong sa tingin niyo pinakamagandang, magandang mapapala na sambayan ng Pilipino diyan sa helicopter na yan habang nasa taas, nasakay-sakay itong si Marcos Jr.? Kung paano ho ilinarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Marcos Jr. noong November 2021, siya hong nakikita nating performance ng mama na to ngayong mga panahon na to. Totoo nga hong sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong si Marcos Jr. Isang weak leader. Kaya naman dito sa video na to, balik tanaw ho tayo mga kababayan. Pag-usapan ho natin, mag-react ho tayo sa mga sasabihin dito itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte na dapat sana warning sign. Actually, warning sign na talaga itong mga sinabi na to ni Tatay Digong di ba? Nagsalita na itong si Tatay Digong, sinabi na niya itong si Marcos Jr. Hindi nagtrabaho yan, only siyan, talagang walang ginawa yung mama na yan, mahinang leader, ika nga, no? Yun ang paglalarawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Marcos Jr. Pero bago yan, by the way, dito sa video na to, makikita nyo ang pinaka-paboritong ginagawa nitong si Marcos Jr. pagka may kalamidad, mag-aerial inspection. Papanoorin ho natin, aerial inspection ho ni Marcos Jr. mamaya. Ito mga kababayan, shoutout ho muna natin ng mabilisan itong ating mga kasamang napakasigasig kung sumuporta dito sa PH Update. Ito, dito ho kay Ma'am Vanji Sichon. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Palakpakan natin itong si Ma'am Vanji Sichon. Maraming salamat ho sa $15 ha. Maraming salamat ho sa pagpapakulay. Mag-ingat ho kayo kung nasan daw man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Shoutout din ho dito kay Mama Arisa Yen. Maraming salamat ma'am ha. Sana nga ho magkatotoo yan. Yan din ho ang dalangin ng marami sa ating mga kababayan. Sana itong si VP Sara maupo na para kahit papaano mabawasan ho itong mga nangyayaring kapalpakan ngayon sa ating bansa. Kasi kilala naman ho yung mga Duterte na yan bilang mahuhusay talaga. No? Sana itong si VP Sara maluklok na sa lalong madaling panahon. Sa anong kadahilanan, hindi ho natin alam. Tanging tadhana lang ho, di ba? Ang makakapagsabi kung anong mga kadahilanan, kung bakit papalitan itong si VP Sara, yang si Marcos Jr. Mega love shoutout dito kay Mama Arisa yan. Palakpakan yan. Maraming salamat. Mega love shoutout to. Ayun na nga mga kababayan, pag-usapan ho natin itong mga sinabi dito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. No, kasi naniwala ho tayo kay VP Sara. Winarningan na ho tayo nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi pa rin ho natin, hindi natin sinunod kaya yun na nga ho. Pero sa bagay, sa tingin ho natin, ano na rin siguro ng pagkakataon, no? Natadhana na talagang burahin na itong mga Marcos na to pagdating sa politika sa ating bansa. Kasi noon pa, 2016 nagpupumulit ho silang bumalik sa politika nung panahon na tumakbo siya ng pagka-vice president. Talagang gusto ho niya maging presidente. Kaso tinatarget ho muna niya vice president. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon na tumakbo ng pagka-presidente, sinunggaban ho kagad nitong si Marcos Jr. Ito mga kababayan, si Tatay Digong. Yes. And most of us here are with Lakas. PDP. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pakinggan nyo kung paano ilalarawan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Itong si Marcos Jr. Dito sa video na to. Weak leader, only son, spoiled, hindi nagtrabaho. Kaya ngayon mga kababayan, nung hinarap na siya sa totoong trabaho, hindi ho niya malaman kung ano kahit na niya gagawin.
Ano daw gagawin natin? Natural, ikaw presidente, ikaw i-figure out mo kung ano yung pinakamagandang approach na tulong na gagawin sa ating mga kababayan. Hindi yung tatanungin mo yung kausap mo, DILG Secretary. Kaya mo linagay yung DILG Secretary na yan para asistihin ka lang. Pero yung kung sino magiging shot caller, kung ika nga, ikaw magiging shot caller, di ba? Ikaw yung magbibigay ikaw ang titimon. Kaya nga ikaw presidente eh. Sila lang mag-i-implement. Naglinagay mo yan, pinagkakatiwalaan mo na gagawin nila yung sinasabi mo. Pero yung yung magbibigay ng huling shot call, ikaw yun. Kaso tinatanong mo yung mga inassign mo sa mga ahensya na yan, nakapalpakan ho yun. Pero sabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may Kita po bagahe natin, siya. diba? Ito si Bong, naghahanap ako ng tao na honest at trabahante talaga. Maano ninyo, trabahante talaga. Pero hindi mapanggang sa ngayon iniisip po natin kung ano yung mga iniisip ni Tatay Digong dito sa panahon na to. Pinatakbo niya itong si Senator Christopher Bongo. Anong iniisip niya? Magsasubstitute itong si VP Sara dito kay Senator Christopher Bongo? O talagang inalok o wala ng choice dahil nalaman na nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte natatakbo itong si VP Sara bilang Vice President nitong si Marcos Jr. Kaya talagang ilinaban niya na lang itong si Senator Christopher Bongo. Kasi base sa ating nakikita, anticipated ho nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang mga mangyayari noon palang mga panahon na yun. Parang alam na ho niya na itong si Marcos weak leader at maraming mga ahas na papalikit dito kay Marcos Jr. na kung saan magnanasa na palitan siya at hindi si VP Sara ang makikita nilang papalit dito kay Marcos Jr. pag dumating yung pagkakataon. Kaya talagang gusto niyang ilaban itong si Senator Christopher Bongo dito sa dito sa panahon na to. Pero tayo ho, sa mga datihan dito, noong mga panahon na yon, 2016, noong nag-anunsyo itong si Senator Christopher Bongo, napakarami ho nating natanggap na pagbabatikos. Kasi Senator Christopher Bongo ho tayo noong mga panahon na yon, talagang nakikipagsabayan ho talaga tayo, nakikipagbalagbagan tayo. Ika nga, bahala na sila. Kahit magalit sila sa atin, talagang daming galit ho sa atin noon. Dahil hindi natin sinusuportahan itong si Marcos Jr. Ngayon, siyempre, Senator Christopher Bongo sinusuportahan natin. Nagkataon, umatras ho siya. Siyempre, ang susunod ho nating susuportahan, kung sino susuportahan itong si VP Sara. Kaya, doon ho tayo na bumagsak dito kay Marcos Jr. Yung kalaban niya ngayon, dalawa na lang yan sila sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Hindi lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a mayor, alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya humihirit ng Maliwanag pa ho sa sigat ng araw. Siyempre, si Tatay Digong alam niya, yung mga mayayaman doon sa Davao, magkakakilala yan at alam ni Tatay Digong yung vision ng mga yan. No? Kaya nakakalungkot lang kung isipin na nahulog ho tayo sa bitag nitong bangag na to. Ngayon, talagang sobrang pahirap ang nararanasan ng ating mga kababayan dito sa pamumuno nitong si Marcos. Wala akong sinabing siya. Dito naman dumako ho tayo dito sa aerial inspection itong si Marcos Jr. Kanina hong nakita natin itong itong video na to. Bigla ho tayong napaisip. Ito na ba yung best na kaya mong i-offer sa sambayan ng Pilipino? Na kung saan pagkatapos ng unos, doon ka magpapalipad-lipad dyan sa presidential chopper at tinatanaw mo yung mga kababayan natin nasa baba na lubog sa baha. Yan na ho ba ang the best nyo, Mr. President? Ano ho bang actually, di nyo na ako kailangan mag-aerial inspection. Sa totoo lang, na lang yan, na publicity stunt na lang yung na yan, na nandiyan ang presidente, tinitignan niya yung naging pinsala na nagdaang bagyo. Balita ho natin, meron pang itong Karina na to, parang gusto pa ho atang mag-U-turn. Huwag ka na bumalik, Karina.
punta ka na kung saan ka pupunta pero huwag mo na kaming balikan dito. Matindi-tinding hagupit na yung, naranasan ng mga kababayan namin sa'yo 'no. Ano na ho natin, pagdasal natin na huwag ring mag-U-turn 'tong Karina na 'to. Grabeng pinsala na hong inabot. Yun nung mga maliliit na business establishment na talagang nalubog ho sa panoorin ho natin 'to mga kababayan. Tingnan ho natin 'to. Yan oh. Oh, so anong mapapala ng ating mga kababayan diyan sa aerial inspection na 'yan? Anak ng tokwa. Hindi ibig sabihin nakikita mo mula sa himpapawid yung, damage na natanggap ng ating mga kababayan dito sa hagupit ng Bagyong Karina, meron ka na magagawang, solusyon. Ang pinakamagandang solusyon na gagawin mo sir, mag-resign ho kayo. Ibigay niyo ho kay VP Sara ang bola kasi hindi ho kayo marunong magpresidente. Tama ho itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, itong si Vice President Sara Duterte. Paano mo tatanungin ang iyong secretary, ang iyong gabinete, kung anong gagawin sa problemang kinakapalooban natin? Ikaw o presidente, kayo mag-shot call diyan kung anong dapat natin gawin. Kaso ang problema, wala ho talagang alam, ika nga. Ayan o. And so, para saan yan? Yung bang mga kababayan nating negosyante na nababad sa baha yung kanilang mga paninda, masasalba ba ng helicopter na yan? Anong tokwa? Ang pinakamagandang mangyari niyan sa helicopter na yan habang nasa taas, kayo ho ba, sa tingin nyo, magandang mapapala na sambayan ng Pilipino dyan sa helicopter na yan habang nasa taas, nasakay-sakay itong si Marcos Jr. Kasi doon sa aerial inspection, parang diskumpiyado tayo doon, walang mapapala yung sambayan ng Pilipino dyan. Kung kayo tatanungin, mga kasama, habang nasa taas, nasa himpapawid yung helicopter na yan, anong pinakamagandang maging pakinabang ng helicopter na yan para sa sambayan ng Pilipino? Uy, wag ganun. Ikaw hindi na kayo mabiro. Talagang itatype nyo, seryoso. Anak ng tokwa. Burahin mo yan, wag mo itatype yan. Kahit hindi ko nababasa din type mo, alam mo nababasa kung nasa utak nyo. Ang dudumi ng utak nyo. Huwag nyo gagawin yan. Kahit pa paano, merong mga kaibigang maghahanap dyan. Wawalan na sila ng kajamming. Yeah, diba? Okay, yarin lamang mapilit ka. Okay, mapilit ka Yarin lamang mapilit ka. Sa tingin nyo, ano ang pinakamalaking maiaambag ng aerial inspection na yan sa ating mga kababayan na salanta dyan sa pag-iikot-ikot na yun ni Marcos Jr.? Anong pinakamagandang mangyari dyan sa helicopter? Wag ganun. Ito na nga, punta na nga tayo dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque para medyo kumalma-kalma ang datingan natin. Pakinggan natin ang mga niya. Sana nasa mabuting kalagayan itong si dating presidential spokesperson. Palakpakan muna natin. Kung tandaan mo, kahit ano bang mangyari dyan ng sambayan ng Pilipino, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, hindi ho namin kayo bibitawan. Nasa likod nyo lang ho ang sambayan ng Pilipino. Tuloy ho natin. Hello, magandang Martes sa inyong lahat ha. At maraming salamat po sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawan kahapon. No? Ay, birthday pala ni... Palakpakan! Happy birthday! Birthday pala ni Spokes. Batiin nyo naman ho ng happy birthday itong si Spokes Harry. Grabe naman yan. Pag-usapan ho natin yung nagkaroon ho kasi ng hamunan ng di ba? Hair follicle test, di ba? Ngayon, ibibigay ho nitong si Spokes Harry ang kanyang mga punto de vista para doon sa mga ayaw tumugon doon sa hamon ni Sara.
You're Ganun social natin. pilot. Ewan ko ba? Pero talagang hindi ko alam kung problema to, no? Pero hindi talaga nagbago ang aking pag-iisip mula nung ako isang teenager, no? So ang feeling ko teenager pa rin ako dahil ako patuloy pa rin nangangarap na isang Pilipinas na walang mahirap, walang mayaman, na merong makatarungan at syempre merong pag-unlad. Sana po yan ang aking birthday wish bukod pa doon sa magkaroon na ng pagbabago sa ating gobyerno na sana po ay nasa tamang pag-iisip na ang ating leader. O ano mga kaibigan ha? Second straight time ang ating VP Sara bumanat na naman. Inisa-isa niya ang mga nag-react sa kanyang naunang press conference kung saan sinabi niya na talagang gusto niyang putulan ng ulo si BBM nung hindi binigay ang relo at ininsulto pa, inimbaras pa yung kadete doon sa graduation ng PMA. Abay, nakapagtataka, no? Mantakin nyo, pinurusahan pala yung kadeting yun. Samantalang yung kadeting yun naman, umaasa lang na gagawin ni PBBM yung ginawa ni PRRD na buong pusong ibinigay ang relo sa isang kadete na nag-graduate sa PMA dahil nga, abay sila, ibang pinupuhunan nila para sa bayan. Buhay ang kanilang pinupuhunan para sa bayan. Ano ba naman nga naman ang relo, no? Kapalit ng buhay ng mga PMAers, no? Pero ayan mo, no? Talagang inisa-isa nila. Puro un. Unbecoming. Ano pa ba yung mga sinabi nila? Ang daming mga un. Sabi nila, nako, puro un kayo. Well, anyway, ang sagot naman ni Inday Sara Duterte, kasi hindi ako gaya ninyo. Hindi siya trapo, no? Siya talaga, kapag nakipag-away, makikipag-away siya, no? Pero ang hindi niya gusto nga, yung mga nasa administrasyon ngayon, yung mga loyalista ni PBBM at mga dilawan, kung grabe mang mambato sa kanya, pero kapag kumagat naman si Inday Sara at talagang tatanggapin ng hamong makipag-away, abay, nagagalit. At ngayon, ang tinatawag nga Brenda daw ang ating VP Sara. O anong tuloy na nangyari? Na matagal nang nalibing sana yung issue ng pa-drug test ni PBBM. Pero dahil tinawag nila na mentally unstable at dapat magkaroon ng psychiatric assessment ang VP Sara, anong ginawa ni VP Sara? Tinanggap! At ngayon, PBBM, dahil sarili mo mga kakampi, pati na yung iyong anak, at pamangkin ay nagreklamo tungkol sa mental state ng ating VP. Kinakailangan tanggapin mo na ang hamon ni VP Sara at sabay na kayo na hindi lang magpa-drug test, magpa-neuropsychiatric exam pa. Aba, importante yan ha. May duda na nga sa pag-iisip ng presidente. Ngayon, babatuhin pa ang VP Sara. Abay, baka maging presidente niyan ay si Chis Escudero. Ano ba yan? So, kampante naman ako. Para sa ikabubuti ng bayan. Naku, sigurado ako si PBBM dahil hindi siya bangag ay tatanggapin ng hamon na magpapa-hair follicle test na kasabay pa ni Inday Sara Duterte. Aba, si Inday Sara ha, hindi lang hair follicle test ang tinanggap ha, pati pa yung neuropsychiatric exam. At hamon din niya yan sa mga young guns. Pwede ba, wag na natin tawagang kung ano-anong mga young guns yan. Young guns! Dahil ang mga goons, talagang alam natin kung ano nagpapaandar sa kanila. Ako dyan po sa kamera. Kadatungan ang nagpapaandar sa lahat dyan sa kamera. Kaya nga po ako ngayon nag-iisip Bagamat ako po ay abogado at talagang nakikita ko kung anong teorya sa pagkakaroon ng isang legislatura na gumagawa ng polisiya, ang problema po ngayon talaga, ang Kongreso ngayon, ang pugad ng korupsyon. Tingin ko, bago natin mapapalakas sa iba pang institusyon natin sa ating demokrasya, kinakailangan buwagin muna itong Kongreso dahil masyado na po talaga ang naging problema sa korupsyon dyan. Mantakin nyo from 5% sa kalye, 10% na SOP. Ngayon, nagiging kalahati na napupunta sa bulsa ng mga congressman at senatongs. Paano naman magpapatuloy yan? No? Kaya tuloy, napakamakapangyarihan ngayon ng mga senatong at congressman, lalo na pag budget season. Kasi alam nila na kapag hindi ibibigay ang gusto nila, talagang ipapakontempt ang mga opisyalis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero alam mo, isa dun sa hinangaan ko sa sinabi ni Bibi Sara ngayon, siya talaga ay hindi nagwawala, kundi talaga ballistic na kasi pati yung mga tao niya, tinitira. Aba, they should pick on someone their size. Kung gusto nilang mititirahin, nandun naman si Bibi Sara, humaharap. O, nakikipaghamunan, gusto niya ng laban, ito ko, paglaban kayo. Kaso, ginagawa ng mga duwag dyan, imbis na makipaglaban frontal kay Inday Sara, abay, dinadawit ang mga tauhan ni Inday Sara. At yun naman talaga ang kahinaan ni Inday Sara, na ayaw niya na binabaling ang kanilang mga banat kay BP sa mga tauhan niya. Kaya nga hindi niya maintindihan Kaya nga siya nagpunta na sa Kongreso na doon sa budget hearing para sagutin sila ng lahat ng pula, ibato na ng ibato. Binato naman lahat. Wala naman nag-sensor sa mga maaasim at maanghang na mga pula kay BP Sara. Pero bakit pati mga tao niya gusto pa nilang saktan, no? At yan ang tunay na leader kasi talagang pinangangalagaan niya yung mga tao niya. Naalala nyo doon sa mga hearing sa Kongreso, siya lang mag-isang umapirdo dahil ayaw nga niya na idamay pa ang mga tao niya. Pero hindi. Siguro alam din ng mga senatong na yan, ng mga congressman na yan, na ang weak spot ni VP Sara ay kapag
babanatan yung mga tao niya. No? Kaya binanatan pa rin ang mga tao niya. No? Naku, nakita ko kung paano nila lapastanganin yung Yusek niya na si Powa. Tapos yung dati niyang spokesperson din, no? Nakalimutan ko yung pangalan, no? Yung kaklase niya sa San Sebastian. No? Pero yan po ang leader. Hindi lang iiwan ng tao. No? Kung hindi, siya pa nang aako na ako ang birhen niyo, wag ang tao. Mga tao ko. Pero duwag eh. Correct. Duwag yung mga nasa Good Government Committee, yung mga nasa Budget Committee, humarap naman si VP Sara, pero tikom ang mga bibig. Diba? Well, anyway, so yan po ang hamon ha. Maraming salamat. Naku, maraming salamat sa mga pumula kay VP Sara. Nakakalimutan na ng tao yung polboronic video at yung panawagan na mag-drug test, hair follicle test. Dahil sa inyo mga young goons at kung sino-sino pa, bumalik ang diskurso sa magpa-drug test na tayo ngayon. Correct. Dahil habang inaakusan nyo ng mental instability ang Inday Sara, ang drug addiction po ay isang serious mental condition. Mas matindi po yan dahil talagang ang drug addiction ay sakit. Kung ang Vice President ay hinikayat nyo na magpa-neuropsychiatric exam, bakit hindi natin unahin ng Presidente? Ang Presidente ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba? Bakit natin Totoo yan. pupuntirahin ang spare tire? Nandyan pa ang Presidente. Unless Ang atin lang ho dito sa PH update, para matapos na yung ano na yan, yung issue na yan na kabangagan na itong si Marcos Jr., dapat ho, hinamon nyo itong si VP Sara. Sinagot kayo nito si VP Sara. Ngayon kayo na ang hinamon, kayo na ang dapat sumagot. Hindi kayo makasagot-sagot. Kaya lalong nawawalan ng tiwala ang ating mga kababayan sa inyo. Pinakamagandang gawin, yung guidelines na hinihingi nitong si VP Sara sa iba't ibang mga hensya, para maisagawa yung neuropsychiatric exam na yan at yung hair follicle test, dapat mailatag na at dapat talagang pagkaginawa yan, maisa-publiko kagad. Yung tipong priority kagad yan para mag-aalaman na tayo. Kasi itong ating presidente talagang diskumpiyado ho tayo na nasa matinong kaisipan. Mantakin nyo yun, tatanungin ho niya ang kanyang gabinete kung ano gagawin nila dahil sobrang tindi ng mga kaganapan ngayon sa dyan sa bagyo nitong, anong pangalan to? Si bagyong Karina. Ibang klase ho itong si Marcos Jr. sila na talagang baka nga magpapalit as president si VP Sara dahil alam nila na mayroong karamdaman ng ang ating PBBM dahil nga ang drug addiction ay isang serious medical condition. Sang-ayon po yan sa American Medical Association. Diba? Maraming salamat dahil balik ang diskurso sa tamang diskurso. Bangag ka ba? Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Pero kinakailangan sagutin at ang pinakamabuting sagot ay ang hair follicle test. Dating kakalimutan ha. Hindi po tayo makakaiwas sa problema ng bayan na kahirapan kung wala sa tamang pag-iisip ang presidente. Hindi po tayo magkakaroon ng mas maraming trabaho at mas mataas na sweldo kung ang mga dayuhang namumuhunan ayaw pumasok sa Pilipinas dahil inaaway natin sila. At ang gusto nga natin ay magkakaroon ng pera at sa panig ng bansa na pinakamalaki ang pinamumuhunan sa iba't ibang bansa na mga karating bansa natin. Ang sa akin po, bakit ba hinihiwalay kasi larangan ng foreign policy at ng economic policy? Hindi ba dapat ang foreign policy in harmony with our economic goals? Kung gusto natin mas maraming mga trabaho, kinakailangan mas maraming nangangapital. Ibig sabihin, yung ating foreign policy, iniinganyo natin yung mga tried and tested na nag-i-invest na maging matalik na kaibigan imbis na maging kaaway. Pero ngayon po, tinuturing nating kaaway yung number 1 na nagbibigay ng foreign capital sa mga karating bansa natin. Kaya nga kung napansin nyo sa ASEAN, yun ang masakit. ang naglabas ng issue ng ASEAN. Lahat ng ibang bansa sa ASEAN, tikom. Lahat sila minamabuti na palakasin ang kanilang relasyon sa China. Ang Pilipinas lang po ang sintunado. Dahil nga po itinanim sa ating mga isipan na mga Amerikano ang magsasalba sa atin sa kahirapan. Pero nasaan po? 2 billion ang ininvest nila sa Malaysia lately. No? Billion-billion ang ininvest nila sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia except the Philippines na nagpagamit ng teritoryo para maging base militar nila. Bakit tayo pumapayag na ganyan? Ewan ko nga po. Kaya nga po, ang sabi ni Inday Sara, drug testing ang solusyon. Dahil sa tingin ko naman, kung nasa tamang pag-iisip ang mga liderato natin, alam ang gagawin. Alam na kinakailangan in sync ang ating foreign policy sa ating economic development goals. In any case, ngayong pangalawang beses na bumanat ang Inday Sara, no? Siguro naman talagang yung kanyang pagbanat ay pagtanggap na dun sa hamon na maging leader ng oposisyon. Pero kinakailangan, sabihin pa rin yan
ni Inday Sara. Hindi po pwedeng let's take it for granted at implied lamang. No? Kinakailangan sabihin niya, tinatanggap ko ngayon na ako na ang leader ng oposisyon. At dahil ako ay leader ng oposisyon, heto ang aking plataforma de gobyerno. Unang-una, yung solusyon sa problema ng pagkagutom at kahirapan ng ating mga kababayan. Alam niyo, maraming pagsubok. Pero 115 million Pilipinos naman tayo. Sa tingin ko, may isa o dalawa o tatlo, apat na mayroong solusyon naman dyan. Ang importante lang, pangalagaan natin yung malayang pag-iisip, malayang pananalita, dahil habang nagsasalita ang tambayan, baka sila na nagsasabi kung ano yung solusyon sa ating mga problema. Yan naman po talagang dahilan kung bakit meron tayong karapatan at kalayaan ng malayang pananalita. Kasi nga, kinakailangan natin malaman ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magbibigay solusyon sa ating mga pang-araw-araw na problema. So muli siguro, by way of conclusion, salamat po sa mga pumula kay Inday Sara dahil sa inyong mga pula na ibalik ang ating pag-iisip at ang ating Correct. atensyon sa tamang diskurso. Ayun na nga mga kababayan, kaya kailangan nun nating magpasalamat dito kay, ano pangalan to, kay Ortega, dito kay Fernandez, doon sa lahat ng mga bumanat kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo, hindi mabubuksan muli yung usapin kaugnay doon sa kung itong si Marcos Jr. Bangag o hindi bangag. Ayun na nga mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mahalin natin ng Pilipinas.